Hello Kathden fans! Reunion ha ng Team Hello Love Again mga kasambreros. May pahiwatig nga ba kasi nagkita kagabi no? Yung team and crew mga kasambreros no? Staff and crew na nakasama ni Sir Alden dati sa Hello Love Again. Kagabi nagkita sila tapos si Ma'am Catherine naman ay na-feature sa isang sikat na vlogger mga kasambreros no? Na bilyonarya na siya and so on. Tapos si Ma'am Sanya Lopez ay nahuling nakatitig no kay Sir Alden mga kasambreros. So yan at marami pang ibang items natin mga kasambreros no. Unahin ko ubusin ko itong pinost ni Ma'am Catherine sa IV Clinic mga kasambreros no kagabi na pinost niya mga kasambreros. So naka-brown si attorney dito. Tapos may video ako na parang scoop dito mga kasambreros no, na kung saan si Ma'am Catherine ay kasi ang pinost niya sa kanyang Instagram yung mga pictures lang mga kasambreros no, pero dito ay nakita ko yung video niya na kung saan ay parang palakad-lakad si Ma'am Catherine mga kasambreros doon sa parang koridor yata ng clinic ni Doc Ivy mga kasambreros. So ang title, ang caption dito ng video ay so pretty, tapos may dalawang emojis na may heart yung mga mata. So ito yata yung picture taking niya na pinost mga kasambreros niya sa kanyang Instagram account. Tapos yung video naman ay staff yata or isang fan na nag-video sa kanya or nag-video from afar mga kasambreros. Kasi iba yung camera doon sa harap niya at saka doon sa gilid mga kasambreros. So may bag dito si attorney pero hindi yata ito yung regalo sa kanya ni Tisoy mga kasambreros. Ang caption niya sa kanyang post na ito kagabi ay this IV Clinic Parkal Mall. This branch hits different, calm and beautiful everywhere. Congratulations on this milestone. So si Dr. nakatag dito si Dr. Teo at saka Dr. Z Teo at saka si Dr. Ivy, Doktora Ivy mga kasambreros. So ibang ibang branch mga kasambreros no, yung nasa Parkal Mall mga kasambreros. So may another branch pala sina Doktora Ivy ng kanilang clinic mga kasambreros no. So hindi lamang siya isang address mga kasambreros. So ang Parkal Mall, ito yung nakatag kasi, ito yung tinag ni Ma'am Catherine sa kanyang Instagram, yung description nga niya ng kanyang pagbisita kagabi sa IV Clinic. Tapos Parkal Mall, I'm trying to search where this Parkal Mall is. O diba English speaking talaga mga kasambreros. So walang nakalagay dito na Paranaque. Nakalagay dito Parkal is located present to Estado Macapagal Boulevard, corner Cabrera Drive, Asenia City, Paranaque City. So yun, parang nasa yata siya, nasa Paranaque mga kasambreros no. Ang nakalagay dito ay yun po no, taga sa Paranaque mga kasambreros ng Parkal Mall. So yun, and then ito next item. So yun, maganda si Ma'am Catherine ito sa kanyang brown no na suot mga kasambreros. And then ito, so na-feature si Ma'am Catherine. Sige, ito muna. Sige, ito na mga kasambreros no. Yung team Hello Love Again ay nag-reunion. Nagkita-kits mga kasambreros na si Chad Chavez, yung nakatag dito mga kasambreros. So ito yung mga nakasama ni Sir Alden of course no, ni na Laysam, ni na Mama Ten mga kasambreros doon sa Hello Love Again nga nila. So yung isa dito parang namumukhaan ko itong lalaki no, si Chad Chavez, pero hindi ko alam kung saan dito si Chad Chavez, itong long hair ba sa kaliwa or itong sa sa gilid ni ma'am na parang naka-holding hands niya mga kasambreros. So may isang picture din dito na si Sir Alden yung may hawak ng camera. So si Chad Chavez mga kasambreros ang kasi nakalagay Dar Chavez eh. So baka Dar yung kanyang nickname no, or ang kanyang pangalan niya sa Instagram. So may isa dito na Sir Alden yung may hawak ng camera mga kasambreros. So yun no, talagang siguro may pahiwatig ito no, na bakit nagkita-kita sila mga kasambreros.
So hoping, no, and praying mga kasembreros. Pero sa ngayon ay wala muna tayong clue kung magtatambal nga ang Kathleen ulit mga kasembreros. So next year, may mga pasabog na si Sir Alden, no, nagbigay na siya ng spoiler alert nung sa isang vlog natin kanina, na magkakaroon siya ng TV series, tapos teleserye, tapos project, yung international nga na yung Hollywood project niya mga kasembreros, and then yung Stars on the Floor. So yun pa lang yung malinaw, no, 4 mga kasembreros na kanyang ganap sa 2026. So pero may sinabi kasi siya dun na parang collaboration niya with other platforms. So inisip ko naman dun yung Netflix and other social media platforms mga kasembreros. Pero wala pa tayong clue no, kung sila nga ay magtatambal mga kasembreros. Hoping and praying mga kasembreros. So yon. And then ito, so na-feature si Ma'am Catherine, no, sa Magkano. Kung alam niyo po yung Magkano mga kasembreros, sobrang sikat din ito, no, na vlogger mga kasembreros. Parang FYI siya at saka educational content itong Magkano. So na-feature nito. Mamaya papakinggan natin ito para ma-appreciate ninyo mga kasembreros. So sinabi nito na the only billion peso box office queen. So parang binukod tangi niya dito si Ma'am Catherine na siya lang yung nakaka-reach ng mga hindi kayang abutin ng ibang artista mga kasembreros. So particularly sa movies, sa talent fees, no, sa teleserye and so on mga kasembreros, sa mga endorsements of course. So na-feature na rin dito na kung gaano ka record breaking ang kanyang So na-feature din dito ang Hello Love Again mga kasembreros, na of course pero ang sinabi niya dito ay 1.4 billion na income, pero ito po ay dapat 1.6 mga kasembreros. So yun, papakinggan natin ito mamaya mga kasembreros ha. Ang tinatapik niya dito ay magkano, no, ang kinikita ni Ma'am Catherine mga kasembreros. So yun, papakinggan natin dito na. So siya lang naman ang tayong artista na nakaabot yung 2 pelikula ng more than 800 million mga kasembreros. So yun, may business din siya mga kasembreros. So featuring lang ito mga kasembreros, pero ang ganda ng kanyang pagkaka-feature mga kasembreros, no, kay Phenomenal Box Office Cinema Queen mga kasembreros. And then ito, next item natin. So ito na nga nahuli na nakatitig si Sanya Lopez mga kasembreros kay Sir Alden. So pero ito po ay huwag na po natin gawing lagyan ng mali siya, kasi nga ay ini-interview yung microphone at saka yung camera ay nakatutok kay Sir Alden because ini-interview siya ni Ma'am Aubrey Carampel ng 24 oras. So therefore, yung mata nila ay nakatutok kay Sir Alden mga kasembreros, no, kasama si Ma'am Jessica Soho. So pati nga si Ma'am Jessica Soho ay nakatutok din, no, nakatingin kay Sir Alden mga kasembreros. So kung kaya huwag na nating lagyan ng mali siya ito, kasi nga normal lang mga kasembreros na magtinginan sila kay Sir Alden. Kasi parang nasa kanya yung spotlight, nasa kanya yung camera, at nasa kanya yung yung microphone mga kasembreros ni Ma'am Aubrey Carampel. So parang it's his time to speak. Kung kaya as he was talking, as he was sharing his thoughts, ay nanonood at saka nakikinig si Ma'am Jessica Soho. And then ito, very touching tong pinost ni Mami Min mga kasembreros, no, sa kanyang Instagram story. Sabi niya dito ay please don't grow too fast, may apos, no, si Kiana at saka si Baby QQ mga kasembreros, no. So nakatag dito si Ma'am Chrysler at saka si Chris, hindi ko kilala yung hindi ko mabasa yung isa mga kasembreros, sorry po. Tapos ang picture dito ni Kiona at saka ni Kiana ay parang nagmumotor-motor sila na maliit mga kasembreros, no. Parang baby scooter yung kanilang sinasakyan dito mga kasembreros. So isa ito sa mga nakakalungkot na stages actually, no, ng magulang, ng nakakatandang kapatid, kasi pag lumaki na yung mga babies, parang nag-iiba na talaga ang lahat ng trato, no, nag-iiba na lahat ng situation mga kasembreros kapag kapag
lumaki na ang mga bata, mga kasombreros. So, ito po ay realidad ng buhay, mga kasombreros. So, yun, hindi natin naiwasan ang paglaki at pagtanda talaga natin, mga kasombreros. So, we're not forever baby. Kung kaya we have to cherish, no? Kailangan mahalin talaga natin at saka bigyan ng halaga yung paglaki ng ating mga anak, mga kasombreros. Because someday, ay hindi na natin sila mga baby, no? So, yun po yung realidad ng buhay. And then ito, so next item natin, mga kasombreros. Ang cute ng ginawa ng isang fan dito, no? Ang Kathleen po ay may baby na. Big boy, no? Baby boy, mga kasombreros. Si Ma'am Catherine dito ay naka-yellow. Tapos si Sir Alden at saka yung baby na ano ay naka-white, mga kasombreros, no? So, pasensya na po kayo sa baboy. Bagong pakain lang pero maingay na naman, mga kasombreros. So, yun siya, no? And then, yun. Pero ito po ay edited lang, mga kasombreros, no? Ng isang Kathleen admin, mga kasombreros. And then ito, next item natin. So, post ni Sir Alden sa kanyang Instagram ay tawag dito, isa sa mga nagpa-picture doon, no? Sa block screening ni Sir Alden sa gabi ng lagim kay Ma'am Jessica Soho, mga kasombreros. So, ang post dito ay, and of course, with my dear Alden Richards, whom I haven't seen in years. Pero sorry po, hindi ko po ito kilala, mga kasombreros, ha. Pero yun po. And then ito, so hindi ko ito naisama, mga kasombreros, no? Dun sa may IV clinic visit ni Ma'am Catherine, ito nagpa-facial. Ito nagpa-facial treatment siya, mga kasombreros. So yung na-flash ko kanina ay yung naka-white na naka-brown lang siya, no? Na nakatayo, mga kasombreros. At saka yung video, of course. Pero ito po ay yun, nagpaganda si Phenomenal Box Office Cinema Queen. Pero hindi ko alam kung parang once a week yata siya, no? Nagpapa-treatment, mga kasombreros. Kasi kapag sobra-sobra naman ay delikado rin po, no, sa balat, mga kasombreros. So talaga naging dermatologist ako dito. Mas maalam pa ako sa mga doktor, no? Kay Doc Ivy. Joke lang po, mga kasombreros. Pero po, no, parang naisip ko lang. So ito, last item natin ito, mga kasombreros, no? Pinost ng Vibe Superstar PH. Sina Ma'am Catherine Bernardo, Maris Racal, Bel Mariano, at saka si Ma'am Francine Diaz, mga kasombreros. So, daming likes ito, 2,200 likes. So, si Ma'am Maris Racal na Bisaya din. Si Ma'am Kath na Heart. Tapos si Ma'am Bel Mariano, wow. Tapos si Ma'am Francine Diaz naman ay like sign, mga kasombreros. So parang ano lang ito, pinost ng isang fan na mahilig din sa mga artista, mga kasombreros, no? So wala namang gaanong meaning ito, mga kasombreros. Parang survey post lang siya, mga kasombreros. So which is lahat naman sila ay maganda at magaling sa kanilang field and character, mga kasombreros. So, yun po. Yeah, actually that is it, no? Sa ating Kathleen items. Sana po ay pakinggan po natin ang word of... And by the way, pakinggan mo natin itong na-feature si Ma'am Catherine sa magkano, no? Yung billion at saka yung kanyang mga achievements, mga kasombreros. So, after nyan ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon, ha? Today po is November 29, 2025. Saturday na po, no? Happy Saturday evening po sa bawat isa. The only billion-peso box office queen, the #1 Philippine endorser in the Philippines. Yan ay ilan lamang sa mga tronong kinauupuan ngayon ni Catherine Bernardo, ang itinuturing na most commercially successful actress sa kasaysayan ng Philippine cinema. Sa kabila ng dambuhalang mga achievements na ito, mapapatanong ka na lang talaga, magkano nga ba ang kinikita ni Catherine Bernardo? Spoiler alert, yung nagastos niya sa kanyang mansyon, kalahating bilyong piso. Nako, kumapit ka. Dahil sasagutin natin ang tanong na, gaano nga ba talaga kayaman si Catherine Bernardo ngayon? Si Catherine Bernardo ay isang Filipina actress, model, at businesswoman na nagsimula bilang child star sa mga teleserye tulad ng Mara Clara at Princess and I. Pero hindi lang siya simpleng artista. Siya ang naging reyna ng Philippine box office na may 3 pelikula sa top 5 highest grossing Filipino films of all time. Mula sa teleserye
pelikula, endorsements, negosyo, hanggang sa kanyang dream mansion, isa lang ang sigurado. Ibang level ang yaman ni Catherine Bernardo. Alam mo bang may mga achievements at record na na-break itong si Catherine na siya lang ang nakagawa ever? Isa-isahin natin. Una, Catherine is the most successful box office actress in Philippine history. Kung titignan mo ang top 5 highest grossing film sa Pilipinas, 3 dito ay pelikula ni Catherine. Siya lang din ang may 2 pelikula na kumita ng higit sa 800 million pesos. Maliban dyan, siya lang din ang nag-iisang aktres na ang pelikula niya lumagpas ng 1 billion pesos ang kinita. Catherine Bernardo holds the record bilang pinakamalaking box office star sa Pilipinas. Pero ang tanong, magkano nga ba ang total earnings sa lahat ng movies niya? Nako, huminga ka ng malalim. 4.5 billion pesos. Wow. Ang pinakamataas sa kanila, Hello, Love Again, na ipinalabas noong 2024. Kumita ito ng napakaraming 1.4 billion pesos. Ito na ang itinuturing na highest grossing Filipino film in history. Yung part 1 ng pelikulang yan, ang Hello, Love, Goodbye, na ipinalabas noong 2019, ay kumita naman ng 880 million pesos. Number 3 ito sa top 5. At sumunod dyan, ang The House of Us, starring Catherine and Daniel Padilla, na kumita ng 810 million pesos. At yung kanya namang pelikula na Barcelona, A Love Untold, na ipinalabas noong 2016, ay kumita ng 321 million pesos. Walang ibang aktres sa kasaysayan ng Philippine cinema ang may ganitong kahangahangang record sa box office. Catherine Bernardo is now the most sought-after endorser sa Pilipinas. As of now, meron na siyang 29 active endorsements. At yung 29 na yun, hindi basta-basta ha. Malalaking mga brands at kumpanya ang ini-endorse ngayon ni Catherine Bernardo. Gaya ng Sunsilk, KFC, Colgate, Lazada, Century Tuna, Nescafe, Creamsilk, at marami pang iba. And guess what? Kung magkano ang talent fee niya kada commercial? 35 million pesos. Wow. Take note, sa TV pa lang yan ha. Iba pa sa kanya mga cross-promotions gaya ng magazine cover at social media promotions. Kaya isipin mo na lang, isang endorsement pa lang ni Catherine, milyon-milyon na ang kita niya. Bukod sa kita ni Catherine Bernardo sa showbiz, matalino at wais rin itong si Catherine pagdating sa investment. Siya ang may-ari ng Isla Amara Hotel sa El Nido, Palawan. Co-owner siya kasama ni Piolo Pascual at iba pang mga business partners. Siya din ang may-ari ng Cath Nails by KCMB. May 8 branches nationwide na ito. Siya rin ang may-ari ng The Glow Up Lounge na may 5 branches na nationwide. Meron ding mga real estate investments itong si Catherine Bernardo. Kaya habang ang ibang artista ay umaasa lang sa kita sa TV at pelikula, si Catherine ay unti-unti nang lumilikha ng kanyang sariling business empire. Noong 2024, natapos na rin ang dream house ni Catherine sa Antipolo. Ang presyo ng kanyang mansyon, an estimated 500 million pesos. May modern architecture ito at artistic elements. Actually, may slide pa nga sa loob nito. Meron din itong elevator sa loob. Bukod pa dyan, may overlooking view ito ng nature at syudad ng Kamaynilaan. Ang lupit ng mga investment ni Catherine, no? Habang bata pa, secured na talaga ang future niya. Sa kanyang box office earnings, endorsements, negosyo at investments, magkano nga ba ang kabuuang yaman ni Catherine Bernardo? As of now, ang estimated net worth ni Catherine ay 2.8 billion pesos. Wow. Hindi lang siya basta simpleng artista. Isa siya sa pinakamayamang babae sa industriya ng showbiz. From child star to the most successful actress sa bansa, walang duda. Ibang level na talaga si Catherine Bernardo. At para po sa ating Word of God, sobrang ganda po nito ha. Sana pa ipatapusin natin. Ang title po ay Ang Pagbabago. John chapter 3 verse 3. Jesus answered and said to him, to Nicodemus, "Most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." Unang-una sa lahat mga kasambreros, ang born again na tinutukoy dito ay ang pagbabago. Hindi po ito yung religion mga kasambreros ha. Unlike po sa paniniwala ng mga taong na pag sinabing born again ka ay sasanib ka na dun sa mga relihiyon na born again mga kasambreros. Ito po actually ay experience. Kumbaga pa isang pangyayari ba
event sa buhay ng tao na nagbago. Kaya nag-change siya from bad to good, from unbeliever to believer of Christ, mga kasembreros. So, kumaga pa, yung mga tao dati na walang time sa Panginoon, ngayon ay may time na, mga kasembreros. Yung taong dating walang relasyon sa Panginoon, ngayon ay may relasyon na sa Panginoon. Yung time na hindi na nanalangin, parang OA para sa kanya yung prayerful. Ngayon ay prayerful na siya, mga kasembreros. And dating taong walang pananampalataya, ngayon ay may pananampalataya sa Panginoon. Ang taong dating walang panahon sa pagbiblia, OA para sa kanya ang pagbabasa ng Bible, ngayon ay meron na siyang panahon sa pagbiblia, and so on, mga kasembreros. So, ganun po, no? Hindi po ito yung born again ka, bawal sa inyong ganito, bawal sa inyong ganyan, bawal sa... Hindi po. Kumaga pa, mali yung perception ng tao na kapag born again ka, marami kang, kumaga pa, you are suppressing your happiness. Kumaga pa, binabawasan mo at saka hinihindian mo yung kaligayahan, yung gusto mo. Hindi po as, kung baliktad, mga kasembreros, ang iniisip ng tao. Minamaximize pa nga natin yung purpose, yung fulfillment, yung satisfaction ng tao kapag tayo po ay na born again, because kapag nakilala natin ang Panginoon, nagkaroon tayo ng relationship sa Kanya, nagsispend time tayo sa Kanya, and nagkakaroon tayo ng joy, nagkakaroon tayo ng happiness, nagkakaroon tayo ng pleasure ba, ng kagalakan every time we do and we obey the will of God, mga kasembreros. So sana hoping and praying na mabasag na yung maling point of view, yung iniisip, wrong thinking, mga kasembreros, na mga tao na kapag born again ka, ay, naku, hindi ka masaya, maraming bawal dito, bawal ang alak, bawal ang... So, ganun agad ang iniisip ng mga tao, maraming bawal, mga kasembreros. So, parang pinapatay mo yung joy, no? Para kang killjoy, no? KJ, mga kasembreros. So, yun ang term ng karamihan sa mga naka-experience ng pag-transform, no, or change, mga kasembreros, ng pagbabago. Sabi, born again ka? Ay, talaga? Paano ganyan? So, parang ang dami na curious. So, kumaga pa, subukan mo na lang. So, ganun, mga kasembreros, no, para ma-experience mo. Ma-experience mo rin yung kumapa maximum level ng pagiging tao, no, yung existence natin sa mundong ito. Kasi hindi mo malaman yung purpose mo, no, and nagbabala dito ang Panginoon, actually si Lord Jesus Christ, na kabasahan, sabi nito, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Ibig sabihin, kapag hindi nagbago ang tao, kapag hindi sumunod kay Lord Jesus Christ, kapag walang pananampalataya sa Kanya, hindi siya tinanggap bilang Panginoon tagapagligtas, ay hindi siya maliligtas, hindi siya magkakaroon ng access sa heaven. So, in short, ay hindi siya makapasok sa langit, mga kasembreros. So, kapag hindi siya nakapasok sa langit, ay saan siya mapupunta? Sa impyerno. So, wala pong purgatorio, na kung saan ay kasi imagine natin, mga kasembreros, kung mayroong purgatorio at lahat ng tao pala ay mapupunta naman sa langit, so bakit pa namatay si Lord Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo kung hindi ganun katindi ang punishment sa kasalanan, di ba? So parang nagiging vain, parang nagiging useless, parang nagiging meaningless, mga kasembreros, yung pagkamatay ni Lord Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo kung lahat naman pala ng tao ay mapupunta sa langit, di ba? Yan ay simple lamang na explanation at logic, mga kasembreros, na kung lahat ng pala tao mapupunta sa langit, bakit pa nag-aksay ng panahon si Lord Jesus Christ na pupunta sa lupa, no? Bakit pa siya nag-aksay ng kanyang buhay, naghirap ng matindi, ginawa niya grabe, no? Agonizing, at saka criminal siya, no? So bakit niya pa pinahiya ang sarili niya sa mga Romano, sa mga tao, mga kasembreros, na namatay ang anak ng Diyos, ang Messiah, the Son of the living God, no? The owner and the creator of the heavens and the earth. Bakit bakit pa siya bumaba, di ba? Bakit niya pa ginawa yun kung lahat ng ng tao mapupunta sa impyerno at hindi na kailangan ng kanyang dugo, ng kanyang buhay, no, ng kanyang pagliligtas. So, di ba? So, isipin natin ng ganun, mga kasembreros. So, ito po, yung scenario na ito sa John chapter 3, mga kasembreros, ay si Nicodemus. Nagkaroon sila ng encounter. Si Nicodemus po, sa ating background, no, sa mga hindi nakakalam, si Nicodemus po ay isang scholar. Maalam siya sa batas, maalam siya sa scripture because he was a scholar. Kumbaga pa, isa siya sa mga intelligent or intellectual people. Kabilang siya sa society or sa grupo ng mga tao na elite and intellectual. So, parang ganun, mga scholar, mga lawyer, for example, bookkeepers, librarians. So, yung mga ganung mga grupo ng tao sa society at that time. So, si Nicodemus, out of naka-curious siya, no? Na kung saan ay gabi pa siya, no, gabi sila nag-usap ni Lord Jesus Christ kasi
alam niya kapag araw marami makakita sa kanya at baka ipagkanulo din si Nicodemus, mga kasembreros. So ganun po ang background nito. So si Nicodemus and si Jesus Christ ay nagkaroon ng personal encounter. So yung personal encounter na yun ay nagpabago ng paniniwala at perception ni Nicodemus, mga kasembreros, na isang intellectual. Kumbaga pa, isa siyang lawyer na maalam, mga kasembreros. So kung kaya hindi siya madaling maniniwala, not unless ang kanyang makakausap ay sobrang talino at wise din, mga kasembreros, none other than the Lord Jesus Christ himself. So this verse from the Bible speaks about one Jesus' teachings regarding the concept of being born again to enter the kingdom of God. It suggests that in order to have a spiritual connection with God and to experience His kingdom, one must undergo a profound personal transformation. Okay? Pagbabago, hindi religion, mga kasembreros. So in short, rebirth. Kumbaga kapag meron tayong physical birth, na pinanak tayo, mga kasembreros, meron din tayong dapat na spiritual birth, mga kasembreros, and that is yung pagbabago, yung transformation ng mindset at way of living. Okay? Hindi religion, kundi ng paniniwala at pananampalataya, mga kasembreros, at pamuhay. This notion of being born again symbolizes a new beginning, a spiritual awakening, and a renewal of one's faith and relationship with God. Through this transformation, individuals can experience a deeper connection with God and gain access to His kingdom. So yung sabi ko na wala kang access sa langit kapag hindi ka magkakaroon ng personal transformation or pagbabago, mga kasembreros. So i-consider natin to as an important thing, mga kasembreros, Hindi lang siya verse sa Biblia na dapat naririnig natin, binabasa natin. We have to act, Kailangan talaga nating sundin, mga kasembreros. So kung ngayon ay wala pa kayong time sa pagbabasa ng Biblia, it's time for you to open your Bible, read the Bible, and meditate. Love what's in the Bible and obey what's in the Bible, mga kasembreros. So hindi lang siya nagtatapos sa reading, hindi lang siya nagtatapos sa meditating or digesting or contemplating or analyzing or studying the Holy Bible. Nagtatapos siya dapat sa application. Sinusunod dapat natin, mga kasembreros. So kung dati ay wala tayong panahon sa Biblia, dapat ngayon ay meron na, mga kasembreros. So si Nicodemus actually, i-add ko lang, isa siyang Pariseo. So alam naman natin yung mga Pariseo, yung mga Pharisees at that time ni Lord Jesus Christ, mga kasembreros, ay kumbaga against sila, opposition sila ni Lord Jesus Christ, mga kasembreros, because they were, si Nicodemus, part of the Jewish ruling council. So yun nga, belong siya sa mga elite na society, elite na grupo, mga kasembreros, kumbaga council, si Nicodemus, mga kasembreros. So yun, matalino siya, mga kasembreros, and hindi siya nagkaroon ng personal encounter until he and Jesus Christ talked, gabi pa yun, mga kasembreros. When Jesus says that one must be born again to see the kingdom of God, He introduces a concept that is both radical and fundamental to Christian theology. The phrase born again signifies a spiritual rebirth, a transformation that goes beyond physical existence and religious rituals. So yon, isa pa to. Kasi ang mga tao, sila, parang nahumaling lang sila sa spiritual ceremonies, mga ritual, mga procedures, mga seremonya, and so on. Pero yung totoong rebirth ba, yung totoong pagbabago ng mindset, pagbabago ng puso, pagbabago ng pagkatao, ay hindi po nangyayari. So this rebirth is not something we can achieve through our efforts. It is a divine act of grace. So kasi ang tao kapag gagawin ko to effort to the max, without the grace, without the guidance, without the approval of God, without His divine countenance, without His divine intervention ba, yung makialam ang Panginoon sa ating buhay, useless po ang lahat, mga customers. That is why para maging born again tayo, we need to experience that profound transformation ng puso at kaluluwa, mga kasombrero. So hindi lamang siya sa nguso, hindi lamang siya sa bibig, hindi lamang siya sa mata, pero sa puso, sa kaluluwa at isipan, mga kasombrero, and yung entirety ng ating pagkatao. So sana mabago na from this day forward. Dapat magbago na yung mindset natin na born again is not a religion. This is the process, this is the event, this is the experience of being transformed from unbeliever to a believer, to a non-follower to a follower of Christ, mga kasombrero. Ang ganda,
Ang ganda ng verse nito mga kasas. But in the meantime, yun lamang sa ating Word of God ha. Nawa po'y pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and rebirth mga kasambreros, transformation ng ating puso, isipan, kaluluwa at pagkatao. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasambreros. Paalam po.